Ayan, bumili tayo ng tanglad, labong, mushroom, at saka saluyot. Pampadulas. Kailangan ng hindi na dumudulas ang saluyot. Oh, ayan. Ayan, nandito ako ngayon sa palengke. Namalingki ako ng aking paninda. At saka namalingki ako ng gulay. Hinahanap ko yung aking kumari. Balita ko, meron daw siyang pwesto dito sa loob. Puro daw mga dahon-dahon daw yung kanyang paninda. At may nakita ako na pwesto na puro dahon-dahon. Titignan ko kung kanya to. Ayan, ang daming paninda oh. Sabi kasi niya puro dahon-dahon yung paninda niya, kaya hanapin ko siya. Parang isa sa tindera kasi niya kilala ko eh. Ayan, puro dahon-dahon tong paninda dito. Ay, Mare! Tama nga ako, narinig-rinig ko kasi mga dahon-dahon yung paninda mo, kaya hinula-hulaan ko lang. Ano, kumusta na? Eto. Nahihiya. Nahihiya. Bakit ka mahihiya? Ayan, dyan muna yung aking makipagtsikahan muna ako sa aking kumari. Laging dumadaan siya sa bahay pero wala kaming time mag-usap. Ayan yung kanya mga angel. Ayan. Ayan, lagi-lagi ako dito sa palengke. Matagal ko nang hinahanap. Ngayon lang kasi wala ako gaanong pinamili ngayon, kundi yung dalawang bag lang. Kaya ising-easy maghanap. Ayan. Di ba, Mari, sa Montalban nyo pa to tinatanim? Parang nakikita ko sa Facebook mo eh. Sa San Mateo. Oo. Danali. Sa lupa ng nanay mo. Talagang hindi na bumalik sa abroad si Mr. Mas gusto, sabi niya, mas malaki daw ang kita niya dito kaysa doon. Kasama ka pa. Babay daw, uwi na sila. Oy, uwi na kayo? Hindi sila na panggabili. 24 hours ba to? Hindi, open siya ng 9 ng gabi. Tapos sarado siya ng 7 ng gabi. Bali 2 hours. Mari-confuse lang ako. Kasi, sabi kasi ni pare sa akin, mas maganda daw ang buhay niya ngayon nung nag-a-abroad. Mas maganda daw yung buhay niya kaysa noong nag-a-abroad siya. Bakit? Siyempre kasama niya. Di, sa income daw, mas maganda daw dito. Yes, mas maganda. Oo. Compare kasi sa, yung nag-abroad siya, one time mo lang hawakan yung pera, akala mo malaki. Pero once na nag-business ka, mas malaki pala once na naiipon mo rin yung kita mo everyday. Kaya mas malaki yung kita. So, anong payo mo sa mga OFW natin? Sa mga OFW na gusto rin mag-business, kung ano yung sa palagay ko kayo, yung passion na mamahalin niyo yung business, maaano nyo talaga. Maganda yung pamumuhay niyo, mas lalo maganda kasi sama niyo yung pamilya, yung mga anak niyo, asawa niyo. Mas maganda dito, for good. Kaya si husband, for good din na talaga. Ayoko siyang paalisin. Kaya nga kasi, bumili siya ng barbecue noon eh, nabanggit niya yung ganong salita. Sabi kong ganon, sa bagay ako, OFW din ako, mas okay sa akin na dito sa Pilipinas kaysa noon. Tsaka ang daming stress pag nasa abroad ka. Yes, marami. Gabi ng stress. Di ba? Kaya, pagka may tumawag, alam mo na. Yes, pag may nangamusta. Oh. Pagkatapos kang kamustahin at pagbigyan na, wala nang May tawag mga drama na yun. yun. May mga basakanya na. Di ba? Hindi mo na maririnig na tatawag, di ba? Pagka may kailangan uli. So, ayan lang. Sa bagay, naintindihan ko naman si pare kasi kahit naman ako, mas maganda ang ano ko ngayon kaysa noong nag-a-abroad ako. Maganda naman. Kasi hawak mo yung oras mo eh. Kung gusto mo mag-relax, makakapag-relax ka. Yes. Like pag nangangamuhan ka, like pag nasa abroad ka, kailangan gawin mo yung mga dapat gawin. Pag dito kasi sarili mong business, pag tamarin ka na isang araw, may paano, may kikilos kasi may mga angels ka. Correct. Di pa rin kailangan tamarin kasi nga, kailangan maging hands-on kasama na business owner ka. Buyat, pagod, kasama-sama na yun. Isa yun sa mga puhunan, hindi lang pera. Buyat, pagod, kasama sa puhunan natin mga negosyante. Isa yun na rin. So, ayan. Noon ang alaga-alaga, libangan lang ng kumari ko, alam mo, mga alaga niya, mga anak-anakan niya, mga aso. O ngayon, naging busy na siya sa kanyang negosyo. At dinig nyo naman na mas maganda ang buhay dito
kaysa nung nag-a-abroad ang kanyang mister at araw-araw pa niyang kasama. O diba, laging kayakap si mister, hindi kagaya nung sa abroad na lagi lang nag-iimutan sa sa video call. Oh. So ayan lang Mare, ayun, nakita ko na yung bibili pa ako, hindi lang ang palaya. Sige, bibili pa ako para masulit naman yung aking paghahanap. O, di ba kasi narinig ko kasi na may pwesto ka dito. Ayun, may tanglad. Ay, may labong. Ayan, hindi hiwa-hiwa at wala pang medisina. Ba, walang medisina to. Ayan, makabili si Mare. Ayan, ang problema pa paano pagluto. Di ba ginataan to? Oh, gata. Pwede sa nababagis natin. Prito, di ba? Oo. Ay, mag-import ako nito. Mag-import ako ngayon. Tsaka lagyan ng saluyot, So, ayan yung mga paninda na aking mga kumari. Puro mga healthy. Oh, pampaganda. Kasing ganda na may-ari at yung host. Ay, ginoo ko. Poira ulan lang ha. Tapos na ang bagyo. At saka bibili ako ng mushroom ni Maricoy. Yes. Magkano ang sili, Mare? Mahal ng sili. Malang sili ngayon. Oo, magkano? 200 lang sa'yo. Ha? 200. Wow. Huwag na muna ako bumili niyan. Yes. Wala lang po na yun. Oo, ang mahal ng sili ngayon. So, ayan, bibili tayo ng ito. Ano to, kailangan dalawa? Magkano ba isa nito? Ano? Per kilo yan, Mark. Per kilo? Ala, mabigat. 1 kilo lang. Ako lang naman mag-isa. So, ayan, tapos bibili tayo ng saluyot. Ayan. Kaluyot ay pampagas. So, ayan lang mga kalungsod. And thank you for watching. Ito nga pala. So, ayan, nagkagura. Ay, Diyos ko, Marimaro. Ayan, nandito sa palengke ang inyong host. At hinahanap yung aking kumaring magandang katulad ko. Ayan. Isa lang, kumari kong maganda. Wow. Bye-bye and thank you for watching.